how do you assess the response of Malacanang? How do you think they're treating this? Ano? Are they paranoid? Kasi usap-usapan din na nagkaroon ng emergency security meeting, although that was dispelled already by Palace spokesperson Claire Castro. But how do you think they're approaching this now? Well, dapat less defensive kayo. No, less defensive at ipaliwanag nyo yung budget process na parang off. Parang off na yung presidente magpapasok ng insertion sa sarili niyang budget. No? Tapos, ikalawa, yung sinabi ng presidente ay medyo okay yun, na umuwi na lang si Saldico. Para yung sinasabi niyang resibo, yung sinasabi niyang ebidensya, ay mas dumaan sa due diligence at saka greater scrutiny. Diba? At dapat talaga tumuloy ito sa logical conclusion, di ba? Where the evidence will lead. Kung yung ebidensya ay talagang madadawit yung mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno, then so be it. Di ba? So be it. Pero kailangan makita natin here, dito, yung ebidensya. Yung sinasabing resibo. Yung sinasabing envelope. No? Hindi lang yung gobyerno ang dapat tumingin, dapat yung civil society ay makita rin yan. Dahil more than at any other time, involved ang civil society sa lahat ng pangyayaring ito. Okay. Parang pagka-adjourn ni Ping Lacson, nung hearing, bilang ka lang ng wala pang 5 minutes, nag-online na agad yung Malacanang press con. Is that timing also, does it give, like the vibe na masyado silang defensive? Well, kailangan naman talaga nilang sagutin immediately. Okay. Pero ang usapin dito ay yung conduct. No? Dapat chill ka lang. Panahon naman ngayon ng mga chill lang, di ba? So chill ka lang. Huwag ka masyadong defensive, huwag masyadong emotional. Pwede rin, bad cop, good cop. Merong magpe-present ng a more circumspect answer at may magpe-present ng more emotional answer. So, hindi ko alam. Hindi ako privy sa strategy ng Malacanang. No? Pero, ayun lang, iwasan maging defensive. I agree na kinakailangan sagutin agad. Okay. Pero ang pinakamahalaga ay yung conduct. How you answer this. Di ba? Well,